Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karong adlaw sa Biyernes, Hunyo 6, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baklay, kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong pinangawan. 20 pesos nga bugas mabakal na sa syudad sang Bacolod. Sang dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 2,000. Teresita C. Coson sang SM Group ginkilalang adopted daughter kag honorary mayor sang syudad sang Iloilo. LTO Region 6 kag ICT team og ginpangunahan ang pagpanghatag sang license plate sa pila ka mga TODA member sa syudad. Ilonggo ang kapitan sang barko nga nag-rescue sa naglugtang nga MV MSC Elsa sa Kochiko sa India, ginabihabi sa iya pagpauli sa Iloilo. Ag masobra 3,000 ka social pensioners ng DSWD sa Haro ng baton sa ila stipend. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pesos per kilo nga bugas sa Bacolod City nang ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasunod sa giniwat nga launching sang 20 pesos per kilogram rice project sa Burgos Public Market sa syudad sa Bacolod. Kabayan sa pagsuporta sa kampanya ni President Ferdinand Marcos Jr. agud mabuligan ang vulnerable sectors ang pagtanyag man sa programa sa pagbaligya sang NFA rice sa merkado. Kaupo ni Secretary Laurel, Sanday Bacolod City Mayor Albi Benitez, DA Negros Island OIC Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, kag NFA Western Visayas Regional Manager Hasmin Lintag. Nakip sa mga nakabenepisyo kan hatagan prioridad sa pagbakal ang mga senior citizens, persons with disability, solo parents, kag indigent families sa din sila ang mahimo makabakal sang tubtub 10 ka kilo sang NFA rice. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang dengue sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa malapit sa 2,000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Chris Erenieta. Naglabot na sa kapin 2,000 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Gimpahayag ni Dr. Ronnie Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, nga naglabot na sa 1,959 ang kaso sang dengue sa probinsya as on Mobility Week 22 kung maging Enero 1, tugtog Mayo 31 sa nga tuig. Kung ikumpara sa parehong nga period sa 2024, mas mataas ang kaso subong nga tuig sa 78% sa 1,102 lang ang kaso sa tinalikdan nga tuig. Nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo ang kaso sa probinsya amo ang Panwa sa San Joaquin nga may 151, ginsundan sa Otoy nga may 115, Leon nga may 99, Kabatuan nga 95, kag Dumangas nga may 91. Nagapabilin sa siyam ang dengue fatality sa probinsya. Tigdunga ang record nga fatality sa Pototan kag Carles, kag tig-isa sa Oton, Sara, Tugbawan, Dueñas kag Balasan. Dugang pahayag pa ni Dr. Labis na kalabanan sa mga nagkadengue sa probinsya ang yara sa edad ng 1 to 9 years old.
Samtang ginpahayag ni Dr. Labis na tungod nga nag-umpisa na ang tigululan kag ginalauman nga magataas pa ang kaso sang dengue, nagnando na sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na suportahan ang kontra dengue nga programa. Nagapart naman ang Iloilo Provincial Health Office sa Department of Education para dalo ng programa kontra dengue sa pag-umpisa sa Brigada Eskwela sa Hunyo 9. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kilala nga Honorary Mayor kag adopted daughter sa Iloilo City si Teresita C. Coson, Vice Chairperson sa SM Invest Corporation kag Chairman sang BDO Unibank sa isa ka programa sa City Hall Penthouse sang Webes, Hunyo 5. Mismo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, incoming Mayor Raisa Treñas II, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, pila kakatapos sa City Council sila nagtambong sa programa. Suno kay Mayor Jerry Treñas, kinakilala gid sa syudad ang dako nga bulig ni C. Coson sa ekonomiya kag sa padayon na kauswagan sa syudad sang Iloilo. Nangin basihan sang ginatag nga recognition sang syudad ang Executive Order 042 Series of 2025 nga ginpapadaog ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakakuha sa duwa ka award ang Lao River Multipurpose Project Stage 2 bangod sa ila outstanding performance sa monitoring and evaluation. Hinatag ini sang Regional Development Council 6 kag Department of Economy Planning and Development sang Hunyo 5. Ang awards ang nga ila nabato nagbutang sa isa ka milestone sa proyekto para sa ahensya. Bangod ini ang unang M&D Excellence Awards na nabaton para sa isa ka irrigation development project. Ang proyekto ang gintilala sa duha ka kategorya, ang Most Effective Data Visualization and ME, kag Outstanding Practice in Participatory M&E nga go na highlight ang pagka-epektibo sa Project Management Office. Data presentation paagi sa visual presentation sa nanuhay-tuhay nga project information. Ang mga dokumento ang ginsumite nagalakip sa nanuhay-tuhay nga reports ng stakeholders consultations kag pagtilipon mga audiovisuals kag reading materials. Lakip ang bago nga news magazine sang proyekto GRM People nga ginkilala nga one of the best agency publication in Western Visayas sang Philippine Information Agency. Suno kay Engineer Jonel Bores ang NIA 6, Regional Manager sang GRMP2 kang Current Project Manager, ang awards pamatuod sang epekto sang misyon sang NIA nga mag-develop kag magdumala sang moderno, malig-on kag madamo sing katuyuan ng mga sistema sa irigasyon para sa pagpauswag sang agrikultura. Ginhighlight man ni Engineer Bores ang mabakod nga partnership sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang RDC, DepDev Region 6, NIA kag iban pa nga mga ahensya. Ginbaton sa opisyal ang award kaupod sa NIA 6 Engineering and Operation Manager Engineer Rebecca Grana, GRMP Contract Admin Chief Engineer Lowy Aguhitas, Watershed Management Chief Mr. Steve Cordero, kag Information Officer Flordali Padillo. Sang 2018, ang GRMP2 nakakuha man sa pinakauna nga Good Practice Award para sa NIA gikan sa NEDA Central Office bangod sa mapuslan nun kay epektibo nga mga practice sa husto kapag patuman sang proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkapasakaan sang 130 pesos ang sweldo sa mga casual employees sa Iloilo City Hall lakip ang mga job hires kag contract of service workers. Ini ang ginanunsyo ni Iloilo City Mayor-elect Raisa Treñas II sa interview sa katapos sa media kasunod sa pagsaulog sa World Environment Day kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Treñas II kabahin din sa iya health-centered advocacy sa diin porsyon sa wage hike ang magkakadto sa PhilHealth contribution sa mga empleyado. Sa tiyon nga mapatuman halin sa 450 pesos mangin 580 pesos na ang daily wage ng casual employees, contractual kag job hires. Inkumpirma man ni Mayor-elect Raisa Treñas II nga aprobado na ang implementation sa second tranche ng Salary Standardization Law o kon SSL 6 na magasugod sa Agosto 2025 sa tanan nga permanent regular employees. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkasanyog sa green cover area sa siyudad ng Iloilo, isa sa mga luyag matutukan ni incoming City Mayor Raisa Treñas II. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yara sa 900 kasidling sa nagkalain-lain na kahoy ang gintanom sa area sa Iloilo Sunset Boulevard kag Diversion Road. Kadungan sa giniwat nga citywide tree planting activity kabayan sa pagsaulog sa World Environment Day. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagtanom sang kahoy sa Diversion Road
sa Dungon area, samtang si incoming Iloilo City Mayor Raisa Trenes Chu naman na nanguna sa tree planting program sa Iloilo Sunset Boulevard. Suno kay Mayor-elect Raisa Trenes Chu, kadungan sa balago nga development sa patag sa infrastruktura, kinahanglan man hindi pagkalimtan ang greening program nga dapat bululigan sa tanan nga sektor. Hindi malipundugang pasini ang nagalala nga epekto sa climate change kag importante gid ang pagpananom sa kahoy kay mapasangkad ang green cover sa syudad sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapa ang inventaryo na sa Iloilo Provincial Health Office sa mga isolation facilities sa probinsya sa tunga sa pamahog sa balatian nga MPACS. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer sa mga isolation facility, gamiton pananglit magdala ang kaso sa MPACS sa probinsya kung hindi posible ang home isolation sa balay sang pasyente nga kumpirmado nga may monkeypox. Sa karon ginpahayag sang doktora nga ginaisip ang mga pasilidad kaangay sa ginagamit na quarantine centers sadtong nagtaas ang COVID-19. Lakip sa mga banwa nga may ara sang isolation facilities, ang mga banwa sang Alimudyan, Badyangan, Banate, Batad, Bingawan, Cabatuan, Carles, San Joaquin, San Miguel, Sara, Santa Barbara, Tigbawan, Saraga, Lambunaw, Leon, Miagao, Nulusena, kag banwa sang San Enrique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpauna ni Vice Governor-elect Mayor Lian Diboque sa Ganilaw, Iloilo ang pagkilala kapag hatag insentibo sa baseball elementary nga silver medalist sa Palarong Pambansa 2025. Suno kay Diboque, bisan pa nga dismayado ang players, coaching staff kag mga manunudlo nga wala nadala ang kampyonato. Ginapabatyag sa ila nga ginapabugal gid sila. Gintumod ang ila determinasyon kag kabakod nga ginrepresentar ang Western Visayas nga may dignidad kag pusong kampyon. Pamataw dinhi sa ila abilidad ang Hakot Awards nga ila nakuha. Ang pagkilala sa mga atleta kaupod sa ila coaches pagpakita kag pagpabugal nga naagom sang mga kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para mas epektibo nga mapatuman ang 5-minute response time nga programa ni PNP Chief Nicolas Torre III, nagiwat sang workshop ang Police Regional Office 6 sa kapulisan sa Western Visayas. Suno kay PRO 6 Spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, nakasentro ang workshop sa mga dapat himuon kung paano mapatuman ang programa sang bago nga hepe sang PNP. Isa na diri ang pagpasangkad sang police visibility sa mga strategic na lugar. Samtang nagahiwat naman sang workshop ginmanduan sang PRO 6 ang kapulisan sa Western Visayas nga aktuhan gilayon ang naman nga tawag sang pumuluyo nga nagapangabay sang bulig sang PNP. Sa mga lugar nga malayo, importante lang suno kay Solis nga makuha gilayon ang report kag respondihan sa madasig nga tion. Suportado sa PRO 6 ang programa ni PNP Chief Nicolas Torre III, bangod komitido ang kapulisan sa Western Visayas nga ihatag ang kalidad na serbisyo sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Drug Enforcement Unit ang isa ka anay pulis nga nakakasa serbisyo matapos makuhaan sang kontrabando sa giniwat nga raid sa Barangay Veterans Village City proper. Ang suspect kilala nga si alias Banog, 58 anyos kag residente sa nainambitan nga lugar. Sa gawom sang search warrant gid sa lakay sang kapulisan ang balay sang suspect kag na-recover ang 680,000 pesos nga balor sang illegal nga droga, bala kag mga gun replica. Sandig sa monitoring sang kapulisan, high-value drug personality ang suspect. Suno kay Iloilo City Police Director Colonel Kim Ligada ang madinalagon nga operasyon sang kapulisan, isa kay klaro nga paandam sa mga durugista nga padayon pa sa pag-illegal drug trade, kung hindi sila mag-untat madakpan gid sila sang otoridad. Sa karon niya na sa kustudiya sa Iloilo City Police Station 1 ng suspect kay magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado man sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa probinsya sa Iloilo sa Barangay Nabitas, Panay, Capiz. Ang suspect kilala nga si alias Glenn, kag residente sa Barangay Banicaroha City. 3 counts of rape ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Ang pagka-aresto sang suspect in patigayon sa Pototan Municipal Police Station, Panay Municipal Police Station, kag Regional Intelligence Unit 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO kag ICT team og ginpangunahan ang pagpanagtag sang license plates sa pila ka TODA member sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang balita. Yara sa 237 ka mga license plates na nagkalain-lain Tricycle Operators and Drivers Association ang gibanagtag sang LTO Region 6 giniwat na plate distribution sa Iloilo Freedom Grandstand.
Ginpaunaan sa LTO, kaupo ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang pagpahatag sa plaka sa mga driver. Kabayan sa LPTRP, sunod kay retired Colonel Odorico Garbanzos, ICT Team OHEAD, yara sa masobra 2,000 ang prangkisa ang ginbuan sa LTFRB para sa mga tricycle sa syudad. Ginahingan niyo man sa ICT Team O ang mga tricycle operator sa pag-apply sa prangkisa. Agad bangin lihitimo ang ila operasyon kung hindi sila mangin kolorong. Ginako ni Garbanzos na sa biyak sa hinapanawagan, madamo gyapon ang mga wala pa makaparehistro. Nagpaamdam naman ang ICT Team O sa mga pasaway kag kolorong na tricycle. Sa dako nga penalidad, pananglit sila ang madapan sa mga operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilonggo nga kapitan sang barko nga nag-rescue sa naglugdang nga MBMSC Elsa 3 sa Kochi Coast, India, ginabi-abi sa iya nga pagpauli sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Serenieta. Ginabi-abi sa iya pagpauli sa Iloilo si Captain Roy Beltabobo sa Tigbangan Iloilo kag kapitan sa barko nga nag-rescue sa MSC Elsa 3 nga naglugdang sa Kochi Coast sa India. Ginpangunahan ni Department of Migrant Workers o kung DMW6 Regional Director Glenda Aligonza kaupod sa may DMW NCR Director Attorney Falcone Milan o Iloilo Team Leader na si Ricky Cordova kag Peso Manager sa Tigbawan na si Ronel Conadora ang pagsugata kay Captain Tabobo sa Iloilo Airport sa Hunyo 4. Yan ang mga ng asawa si ni bata kag utod nga nagsugata sa iya sa airport. Madumduman naging pangunahan ni Captain Tabobo sang MV Hanyi kaupod ang crew si ni ang pag-rescue sa mga sakay sang Liberian flag container vessel nga MSC Elsa 3. Nahibaluan kami mga Filipino man nga crew ang barko sang ini ang naglubang sa tinalikdan nga bulan. Yung pahayan ni Arnie Aligonza sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo nga ang dalayong nga ginuubra ni Captain Tabobo ang makabingabugal hindi lang sa mga Ilonggo kung hindi sa bugos nga Pilipinas. Gindayang man sa OWA 6 ang baganihan na gipakita ni Captain Tabobo. Of course, kada kawin yung pakata ating sa ating mga separate man because nag-ano siya lang sa rescue. So siya ang sa naglubong ka beso. So of course, ang mga nalubira sa rescue na Filipino separate man. So kinalagay niya ako niya recognize ang niya na pag-rescue dito kami kada kawin mahuli kang nakataygi sa mga ito sa mga Filipino separate. Nabatian ang kabangin sampahayag ni R.D. Aligonza para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa ko manibo ka mga social pensioners ng DSWD sa Haro kag Mandurriao nagbaton sa ila sininga stipend. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balik si Marian Grace Arañata. Nagbaton sa ila stipend ang masobra 3,600 ka social pensioners sa distrito sang Mandurriao kag Haro sining karon lang. Nag-release sa masobra 4.4 million pesos na social pension funds ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 para sa 1,488 ka indigent senior citizens sa Mandurriao kag nasobra sa 6.6 milyones pesos naman para sa 2,205 ka senior citizens sa distrito sang Haro. Kada social pensioner nagbato sa tig 3,000 pesos na stipend para sa second quarter sang 2025. Ginpangunahan ang community-based section head Lisa Camacho kag Children and Youth Focal Marical Labinhisa ang distribusyon sa financial aid. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 49,000 kilos ang campaign waste natipon sa Pigenro, Iloilo sa napulo kadlaw nga operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa sunod sa napulo kaadlaw nga limpyo eleksyon Operation Baclas 2025 nakatipon sa 49,252 kilos ang campaign waste ng Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office. Sa nasambit nga numero 12,000 kilos ang nakolekta sa 5th distrito, 11,000 sa Premier Distrito, 10,000 sa Tercer Distrito, 8,000 sa 4th Distrito kag 6,000 sa 2nd Distrito. Kalabanan sa mga nakolekta, mga kawayan kag tarpaulin. Para sa provincial government, hindi lang basura ang ilan natipon, pati man oportunidad bangod ang mga tarpaulin, kahoy, lansang kag kawayan ang ilang gin-turnover sa mga partner organizations, mga mananahi kag grupo sa mga kababaihan kag PWDs
para ma-upcycle kag mapuslan pa. Ang mga basura mahimo pa nga mga bag kag wallet kag sarang pa mabaligya liwat. Sa nagligad nga pinili ay nagpatuman man sang pareho nga lihok ang PG Enro. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Lubos na pinapasalamatan sa Philippine Crop Insurance Corporation Western Visayas ang bulig sa mga local government unit kag iban pa nga stakeholder sa ila pagserbisyo sa mga mamuma sa rehiyon. Suno kay Ronilo Calar, Insurance Adjuster 1 sa PCIC Western Visayas, pangod sa suporta sa mga lokal nga panguluhan na padasig ang ila paghiwat sa claims adjustment sa kaumahan. Dugang pa niya nga ang mga lokal nga panguluhan na nagabulig pahibalo sa mga manguma angot sa schedule nga claims adjustment. Kung kaisa, ang LGU man na nagabulig sa mga adjuster sa tion sang claim validation. Radyo Pilipinas News. Ipadomdom sa Philippine Crop Insurance Corporation Western Visayas ang duha ka reglementaryo sa pag-file sa notice of loss nga dapat tandaan sa nagatanom sa mais kag umay para makabaton sila sa benepisyo halin sa ila opisina. Suno kay Ronilo Calar, Insurance Adjuster 1 sa PCIC Western Visayas, kung ang damage o kung kasamaran resulta sa bagyo kung baha kag nagdangat sa masobra 10% sang area o kung anis ang kaumhan, ang mangunguma kinahanglan mag-report sa sulod sang 20 kadlaw walin sa pagluntad sang bagyo o kung baha. Samtang pod kasamaran naman dulot sa malawig nga tag-ilinit, peste o kung masakit kag nagdangat sa masobra 10% sang area o kung anis ang kaumhan, kinahanglan nga makareport sang kapierdehan ang mangunguma sa hindi magnubo sa 20 kadlaw antes sa natalanang nga schedule sang pag-ani. Katuyuan sini nga matagan sa nagakaigo nga tion ang pag-assess sang gusto nga kapierdihan kag maghatag sa insakto nga benepisyo sa mga apektado nga mangunguma. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:20. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Biyernes, Hunyo 6 tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa aton nga mga FB Live viewers nga gaupod sa aton sinipag pangalagad subong aga. Kung nagid lamang inyo alagad, Jinal Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.